Lokal na pamahalaan ng Davao City umapela sa kanilang mga residente. Davao City stakeholders want to ensure the Davao City's landfill is quickly filling up and could be used only until next year. Davao City has now more than 1,800,000 residents. That comes with more waste, different people from different places, one land, and one problem. So, ako gali si Mark Cipriano, taga Maa, Spring Village. So, napansin ko lang diri sa Davao, sa Maa, Spring Village, kay ang mga tao dito ba, din na sila gapoy sa ilang basura. Di, sa mga ibang tao, sa mga bata, makadaot siya sa lawas ang mga bata ba, kay ang hangin, kalain na kayo, kung i-inhale na ton, kay mahopi ang mga basura, So, tapos ang mga kanal kay natubara, kay ang tao din sila gapoy sa basura nila. Scan makabalta nga mayara sa mga proper waste disposal, pero mayara gitiban nga tupol gid scan din lang sila gapoy. I am Mariel T. Lazaro and I live in Eneching, Davao City. So, what I noticed really is that there's a lot of people who don't know how to dispose their trash properly, and they actually affect the animals around us, like the dogs, the cats, the birds, because they tend to mistake plastic and other trash as food, and it leads them to get trapped, injured, sometimes they even get poisoning, and worst case scenario is death. It really just shows that improper waste management or disposal can cause a lot of harm to the animals around us. My name is Evel Lorenzo Aranyas Alquizar, and I live here in Buhangin, Davao City. Here in Buhangin, the presence of trash scattered in public areas shows the shortcomings of government waste management, and it has a visible effect on the community, making the city less clean and giving a negative impression to both residents and visitors. Ako di si Ron Raven Cafe, kapuyo sa Janga Tugbuk District, Davao City. Ang mga diri na nabantayan ako kay ang mga basura kay dili kayo matarong maglabay sa mga household, especially sa mga household ng mga tao, kay mangita na lang sila ilang sariling waste para ma-dispose silang basura. Pero ang uban jud kay dili makaya og dispose, so mo nang magka-cause og floods, magtambak-tambak ang basura, maghugaw na ang palibot. Mo nang hugaw na siya tanawon dahil na tapos pag magtambak na diha na maabot ang mga baha-baha. Ako si Garmel B. Enzo, nagpuyo ko sa Matina Playa, Davao City. Ako nakita nga pamaagi sa gobyerno para maresolba ka ng mga basura nga ginalabay o ginabilin sa dalan, kay gireploy sila mga tao, especially kadlawon sila like gahinlo, panilhi, punit, aron limpyo tanaw ng dalan and kanang dili magbara is ang kanal.
Mayong adlaw gali sa tanan, ako gali si Meiko Cabera, no? Dire ko nag-star sa may Olik Village, Matina Crossing, Diversion Road. So sa isa ka napansin ko nga na-resolba sa gobyerno nga problema, which is ang pag-aboy sang basura. So sa napansin ko dito sa amon, ang mga taga-balay dito, ginahaboy lang nilang ang mga basura sa isa ka lugar, which is dito sa may kilid ka Diversion Road. Tapos sa napansin ko pagpatak sa alas 8 sang gabi, may dump truck nga nagakolekta sa mga basura, which is motong project sang sang gobyerno para mag-collect sa mga basura. Kagamo lang to. So, my name is Mark Lawrence Villaluz and I live here in Barangay 76-A, Bukana, Rock 20, Kalachichi, Davao City. So the solution for the government problem is that they conduct an activity like taking up the trash, such as community services, while maintaining the proper cleanliness of the city. Ako si Andrig Matthew M. Guerra, nakatira sa Matina Playa, Davao City. Ang makita ko na solution para sa pollution ay maglinis, mag-reuse ng mga bagay na pwede pa ma-recycle. Simpleng mga bagay lang to, pero hindi ko to kaya mag-isa. Kaya kailangan natin turuan o magbigay edukasyon sa ating pamilya o mga kakilala para mabawasan natin ang mga basura natin sa kapaligiran. These issues and solutions highlight the importance of governmental policies in waste management. This also means that government policies in general are a proponent of globalization. By implementing more of these policies in response to poor waste management, we can build a more foundation for a sustainable future and a more interconnected world. In the words of our Solid Waste Commission, honoring our legacy, renewing commitment, and innovating for a cleaner tomorrow. And before I end, I just want to say this. Trash isn't only about cleanliness, it's also about our responsibilities. Yes, the government makes rules about waste, and different countries are working together to fight pollution. But all those policies mean nothing if people don't cooperate. I once heard someone say, "The earth is not our property, it's our responsibility." That line made me realize something. Real change doesn't start in meetings or speeches. It starts in our own trash bin.